ang nais ko lang ipasalamat ay yung ah, yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. No? Wala pong division, wala pong anumang mga bagay na ipinapagawa ang Panginoon upang mahadlangan ko ang paglilingkod natin sa Diyos. Amen? At we know sa araw na ito, by the grace of God, sa mensahe ng Panginoon, meron pong maliit na letra na tatatak sa inyo. Ang nag-uumpisa po doon ay pag-ibig ng Diyos. Amen? Buksan lang po natin ang ating mga puso upang yun po ang maging laman ng Word of God ng ating Panginoon. Glory to God po. Salamat po. Salamat po pala sa akin si Pastor. Si Pastor po. Ako po, taga-kabigi po ako mga kapatid. Ano po ako, tubong Warayno po ako pero lumaki po ako sa Cavite po. Yun po. Glory to God. Salamat po. God bless po. Giging kapitbahay lang kita. Yan. Sa mga bago po at katulad na banggit po niya, alam niyo sa panahon natin, sa takdang panahon ng ating Panginoon, for us, we don't say it na accident. Wala pong aksidente when it comes in serving the Lord Jesus Christ. Maaaring tama po yung binanggit ng ating mga kapatid, mga sister po natin, that meron silang lakad and so happen that maybe someone invited them na mag-join po dito. Hindi po aksidente yan. Everything, it is in a plan of God to each every one of us. At maganda rin po na malaman ng bawat po sa atin na ang Friday po talaga, especially pagkataglamig po, napakahirap gumising. At nagpapasalamat po kami in behalf of the SGC sa pamumulat po ni Pastor Jules. We are welcoming you in this family. Anything that we can help you in any aspect of your life, especially in spiritual life, you are most welcome po. And we are willing na kami po ay magkabay at tumulong po sa bawat sa inyo. Let us proceed sa ating pong message for today. And sa mga nanonood po sa ating online, we will always forget those people that watching online. May mga marami po tayong mga viewers. Nakita ko sila kay Ate Michelle, parang maabot na tayo ng 500,000. So, Mas masama nagsisinungaling. next time po Ate Michelle, meron lang, tawag yung bayad. Meron na stars. Yan po. Binabati po namin kayo ng mapagpalang araw po at may advance Merry Christmas po and Happy New Year po sa bawat sa po sa atin. For those people that online, nakasakasama po natin. Today is the last day ng ating pong preaching for the year 2023. Kasi next Friday po, wala po tayong service dito. Makikijoin po tayo sa buong Acts member sa Estaraha po. So I'll take this opportunity as the last message for the year 2023. So gagamitin ko na po yung Christmas at gagamitin ko na rin po yung New Year para po mapag-isa po natin. Next year po is panibagong taon. At I hope na next year, 2024, kasama po namin kayo. So let us start. Tama po yung reel o mali? Tama yung reel na yan? Yeah, sige. Kaya yun mag-start tayo, kwento ko po kayo ng isa pong istorya na nangyari po sa India. Meron pong magkakaibigan na anim na lahat po sila ay bulag. They were born blind. Blind po sila at tamanda na po sila na wala po silang nakikita, kundi naririnig lamang. Sa isang village po sa India, they always hear people that walking across them. Pinag-uusapan po yung isang hayop, elephant. Elepante po pinag-uusapan po nila. At lagi nilang nadidinig, iba-ibang klaseng kwento na kung saan ay tumatanim sa isip nila. Pagamat hindi nila nakikita yung elephant, but they're imagining anong klase itong pinagkakwentuhan po nila. So ang sabi po, nung isang bulag, ang sabi niya, mga parts, I think yung pinagkakwentuhan nila ay isang malaking hayop. No? Kasi wala po sila kinalaman, inosente po sila. They're thinking, the first blind man, they're thinking na yun daw pong elephant ay isa daw pong malaking hayop. So anong nangyari po, nag-define din yung pangalawa. Ang sabi po ng second man, hindi, yung elephant, it is a graceful and gentle. Kasi, nadidinig ko doon sa kapitbahay natin na pag daw yung prinsesa, yung anak daw ng Raha, naglalakbay, sumasakay sa elephant. So sabi niya, palagay ko ito ay graceful. At talaga namang napaka
mabait. No? The third man, disagree. Sabi hindi, ang elephant daw po is a pierce man's heart like a solid or sharp na spear. Sapagkat yun daw po ang nila sila kukwentuhan. Hindi yan, ang elephant ay isang uri ng spear lang na matalas. Sabi po ng third yan, hindi naman pumayag of course yung pang-apat. Ang sabi ng pang-apat po, hindi, mali kayo lahat. Ang elephant, it is only a large cow. Malaking baka lang yan. Sapagkat yung baka, sanay sila dyan sa India. Yun ang ginagamit nila sa farming. So since sila nakakita ng elephant, they're thinking, malaking baka lang yan. Yung naman panlima, sabi niya, ang elephant daw po ay isang magical. Sabi niya, magical yan kasi sumasakay ang raha dyan at dinadala ko sila kung saan-saan. Yun ang sabi po. At yung pangali po, sabi po nila, wala lahat ang sinabi niyo. That elephant does not exist at all. Pinagluloko lang tayo ng mga taong tumaral sa atin. Maaaring tinatakot tayo. Then one day, nagkaroon po na invitation ng raha to witness the elephant. So yung mga blind man, tuwa po sila, kaya sila sa village, they went to the palace just to experience personally yung pong elephant. So nangyari po, nung inilapit po sila, yung first man po, hinawakan niya yung elephant, at ang nahawakan niya po, yung pong kanyang, tawag doon, yung side ng elephant, yung side ng elephant, matigas po yan. Sabi ko na, tama ako. Itong elephant is like a wall. Kasi hindi po nakilis at matatag po yun. Yung second blind man naman, since pinaikot po sila, ang nahawakan naman po niya, yung limber na trunk. Kinapaka pa po ng blind man. At ang sabi po ng second, hindi, ang elephant is a giant snake. Kasi alam niya mahaba eh. Giant snake, sabi niya gano'n. So talagang tinatanim yung giant snake yan. So yung third man, yung third blind man, nung dinala po siya, doon ang masatas siya napunta. Kasi sabi nga niya, like a solid and sharp na spear. Tama ako talaga. Spear lang itong elephant na ito. Hindi ito hayop o anything else. Ito po isang matalas na bagay na nakakasugat nga at nakita at nahawakan po niya. Yung pangapat naman, hinawakan po niya elephant, nahawakan niya yung legs. May legs ng elephant, malalaki po yan. Ang sabi niya, mali ito mga kakosa ko, mga kabards ko. Tama ko, malaking kaulang ito. Kasi paa malaki. So malaking kaulang ito. At yung pampip naman, nung hinawakan po niya, nakahawak po siya doon sa tenga. Alam naman natin yung tenga ng elephant, napakalaki po yan. Sabi ko na, ito ay isang parang paypay o magic carpet na lumilipad at nililipad yung prinsesa at yung hari. At bandang uling pang-anim po, sabi po niya, nahawakan niya po yung tag ng elephant, yung pinaka-tail. Ang sabi niya, mali kayong lahat. Ang elephant ay isang old rope, yung mortality lamang. So after po naka-experience po sila, they went under the tree at patuloy sila nagtatalo. Pinagtatanong nila, hindi, wall, to, rope, etc., etc. Nagsisigaw mo sila. Since wala pong pwedeng magbigay at walang gusto tumanggap, dahil naka-personal experience po sila nagsisigawan na sila ngayon. Sigaw sila ng sigaw. Natutulog pala yung raha, yung hari. Sabi siya, ang ingay ninyo, natutulog ako. So nagulat po sila, naraman nila yung raha sa sigaw. Ano ba pinagtatalunan nyo? Hindi pa kukulit yung mga parts ko. Sabi ko na yung elephant, ganito elephant Sabi mo ito maganda sinabi ng bahay. How can each of you be so certain you are right? Paano mo mapapatunayan na tama yung bawat isa sa inyo? Kasi mali-mali yung interpretation. Each one of you touch only one part of the elephant. Perhaps, if you put the parts together, you will see the truth. So, in moral lesson, sa buhay natin mga Kristiyano, nung nakikita natin yung one part lang ng ating Panginoon, nung maaaring during that time, yung one part na yon, God is trying to discipline us. Kaya nakita mo yung napaka naman ng Panginoon, napaka-mabalaksik o napakalupit. Hindi man lang siya author ng pag-ibig. Yun ang nakikita po natin. When someone is trying to rebuke you, nung ginagamit ang isang kapatiran, in order to correct yung ating pong relationship, in order to become yung ating relationship is really acceptable with the Lord Jesus Christ. Kasi tayo po mga OFW, aminawang pala tayo hindi. Because we are very far from our family. Mapalad po ang bawat sa po sa atin
na katulad ko po, nakasama ko yung pamilya ko. But how about those OFW na hindi po nila kasama yung mga mahal nila sa buhay? Yun po yung mga bagay na naging dahilan kung bakit po minsan nauwi tayo sa wrong relationship. But the Lord will not allow that kind of wrong relationship. So nung nire-review po tayo ng ating kapatiran, ng leader ng iglesia, nakita natin ngayon kung isang sign ng ating Panginoon na napakalupit. Hindi po siya maunawain. Hindi po siya mapagmahal. Hindi siya mapagbigay. Sa ginagawa po natin, dinidefine ngayon natin ang ating Diyos because of the one part na nakita po natin sa ating Panginoon. Katulad nitong mga blind man na ito. They're trying to define what they feel or what they sense. But kung pag-aaralan po natin kung lahat naman na sabi ng Hari, iniligay nyo sa isang perspective, then you will know the truth. Sometimes partial lang po, inahati natin ang pagtingin natin sa ating Panginoon. Upang sa ganun, hindi natin makita yung totality ng ating Panginoon. Maraming po mga Kristiyano ang nagbibito ng pananampalataya. Not because they don't want to, but because yung kanila pong personal experience, the way they perceive yung ating pong Diyos. But let us remember, if we try to put everything in a good, in a perspective way, in a constructive way, malalaman po natin na ang buhay daw po natin ay punong-puno po ng pagmamahal at pagbibigay ng tagumpay sa bawat sa po sa atin. So everything is belong to God. Let us start with the lesson for today, or with the message for today. Ang ating pong message for today is about Abraham's faith. Sino po nakakilala ito kay Abraham? Yan. Si Abraham, hindi po yan yung nagtitinda na sigarilyo doon sa kanto. Yan po ay unang tinawag po ng ating Panginoon to fulfill yung kanya pong task para sa atin. Let us proceed sa ating pong verse. Let me read it. Ang sabi po yan, verse 21, James chapter 2, verse 21 to 23. Then I have taken in ESV version. Was not Abraham our father justified by works when he offered up his son on the altar? You see that faith was active along with works. Sa nangangahulugan po, dinify na kaagad yung pong klase ng faith sa Biblia. Before we continue with the verse. It is an active along with works. Kaya tama sinabi po ni James. Ang sabi ni James, show me your faith and I'll show you my faith by means of works. Kaya po anyone, any person, ano man yung paniniwala po nyo, ano man nakalakihan po yung reliyon, ano man yung nakalakihan yung pananampalataya, itong man ay culture to tradition. You have to test your faith. Ang sabi daw po, the true faith, it is active. It can create a good works or the product po yung pong good works. Kaya sabi po ng ating pong verse, and faith was completed by his works. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and it was counted to him as righteous. Because of the word believe, because of the word faith, Abraham became righteous. So same thing with us. Because of our belief, because of our faith in God, we become righteous. Hindi po ibababuting gawa po natin. No? Gumawa ka man simula nung ikay bata, hanggang sa paglaki mo, hanggang sa panahon na ito. No? Naging mabuti kang anak, naging mabuti kang kapatid, naging mabuti kang kaibigan, napaka-supportive mo, pinilang ka bilang isang nawaran ng iyong community, nagkaroon ka man ng maraming medal because of your good character, at napakaganda na ipinakita mo throughout of your life, you will not be counted righteous. Because no one is righteous. The Bible declares. It is only the Lord Jesus Christ is righteous. Because of your faith, doon po sa Diyos, binilang kanya bilang righteous. And lastly po, sabi po doon, and he was, and the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and it was counted to him as a righteousness, and he was called a friend of God because of this. Pagpalain po ng Panginoon yung ating pong masalita po ng ating pong Panginoon. Alam niyo, buhay po is full of uncertainty. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari kinabukasan. Actually, hindi na kinabukasan. Minuto lang. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa iyo. Maaaring right now, after po ng service, lumabas po kayo, tuntua kayo, napakinggan nyo kasi yung Word of God, then suddenly yung boss nyo tumawag.
Bernard. Ang pangalan ko po ay Bernard. Bernard, huwag ka na mag-report tomorrow. Bakit po, boss? Wala ka ng trabaho eh. Tinanggal na kita. It can happen any moment. Maaaring tuwa ka, lagi namang napagpala ka, at nakita mo dami pagkain, kumakain ka, hindi mo na minuya. Nilulok mo na lang kasi gusto mong maparaan kain eh. Nabulunan. Nabulunan ka at hindi ka nadala sa ospital. Patay. O kaya nagmamadali ka sa pagpunta ng toilet, nadulas ka, tumama yung ulo mo, nagkaroon ka ng amnesia. I'm just exaggerating everything. But the reality, you never know what will happen after a minute. Uncertainty. Napakadami po natin yan. According to the science, according to the study of science, because of those many things of uncertain in our life, nakikreate po ito ng fear. Nakikreate ito ng worry. Kaya minsan ng mga tao, ano ka mangyayari sa akin pag pinanggal ako ng boss ko? Wala na akong trabaho. Paano yung inuulungan ko bahay? Paano yung pagpapadala ko sa mga pamilya ko? Paano yung kakailangan namin? Paano pa ako makakabili ng iPhone 20? Marami kami iniisip na talagang worry mo. Because uncertain. Hindi mo alam kung anong kinabukasan. Bukas kaya may kakainin pa kami. Ano may susunod kong damit bukas? Would you believe even sa pagsuot mo ng damit? Problema ko ng tao ko yan. Bakit kaya ito? Kaya yung damit ko sa aparador, napakadami. Kasi pag hindi bagay, hubad ko ng hubad. Hindi katulad kayo mga lahat, pag dinapot namin, yun na yun. Patuloy man o hindi basta yun na yun. Pero yung mga babae, pag sinutan, punta na sa lamin yan. Ay, bakit? Punta na ng panibago ko yan. Kaya kami mga lalaki, may sasamaw, mga papasin. Uncertainty in life that creating worries, problem, anxiety, even it could cause depression sa bawat isa po sa mga bagay na hindi po natin alam. Maaaring mas tuwa ka, bakit? Kasi kanina sinagot ka ng girlfriend. Sana all. Naliligaw ka. Nung binigyan mo siya ng text message na napakaganda ng mga message mo. Ang sabi ngayon nung nililigawan mo is, oo na, tayong dalawa na. Tuwa ka. Kaya nung nagsimba kami sa Panginoon, talagang umaawit ka, tuwa ka, Lord, thanks so much. Talagang hindi mo paglabas mo doon, may panibagong message. Break na tayo. No? Hindi natin nalaman. Minutong pag-ibig. Minuto, hindi po siya minuto. Isang linggo. Napakadami po yan. Maraming po yan. At ang problema po yan, no, it affect our emotion, mental, and mostly our spiritual life. Kaya marami po ang siya pong nag-withdraw sa atin po, Panginoon. But I'll tell you something about, nung ako pinakakilala sa atin, Panginoon, I was in college during that time. At kami po ay, nung kami pinakakilala talagang sobrang init na ako sa pagbiling ko. May nagme-mentor sa amin na isa pong deacons na talaga naman lagi namin kasama. Minsan na pagkukwentuhan po namin, yung po aming worship leader, isa sa mga worship leader po namin, crush niya. Sabi ko sa kanya, because bakit hindi mo ipag-praise the Lord? Sabi na lang. So, ganun ginawa po niya, pinag-pray niya sa ating po, Panginoon. Nakita ko po kung gaano kalalim itong kapatid na ito sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasama po namin yan through thick and thin. Na umulan man, umaraw man, basta kami sugod, yun po yung mentor namin. Kasi yung akin pong encouragement, napakataas po. Because nakikita ko yung nagme-mentor sa akin kano sa kasipan. So ganun po, in short, nagpipray po siya, nagpipray. Dumating na po yung time na kinausap niya yung babae, yung aming worship leader. Ang sabi niya, alam mo, sister, nalaginip ako one day. Sabi na sa panaginip ko, pinakita, ang liwan-liwanag, sabi ko nung aming deacon, na kinakasal tayong dalawa. Nasa altar. So kami po, tuwa kami. Kasi nakikinig kami ganito, tapos sumagot po yung worship leader. Alam mo, Brad, sabi naman, kung nakita ko na ikinakasal tayo sa altar, dapat ipinakita natin ng Lord yun. Pero hindi ka pinakita sa akin. Sa na-offend po yung pundi ko. Kinabukasan po, we never see him again. Nalaman na lang namin umuwi po ng probinsya kasi nabigo po siya. Imagine po ninyo kung gaano po yung isang bagay na suddenly, mainit ka. Then kinabukasan, for few minutes, Segundo lang. nawala po sa paglilingkod sa ating Panginoon. Namimigas lang. Napakasakit po. Uncertainty po yan. Yan ang pinakala po natin. One of the effective method po para mawala po yung ating takot sa mga uncertain life is
makakuha ka ng mabuting example. Isang tao na somehow nagtagumpay because na-conquer niya yung ganong klase ng fear. At isa sa mga tao ko, maraming pong tao sa Biblia ang napakaganda po ng record ako ng buhay. But let me go with Abraham. No, napakaganda po yan. Maaari si Job. Tinesting din ang ating Panginoon. Si David. Nandiyan din po yan. Sino pa yung mga talagang tinesting? Yung isa pong ating propeta, nakalaban po si Ahab, si King Ahab at si Jezebel. Si Isaiah, si Prophet Jeremiah. At Jeremiah, ano pala yun eh. Si Elijah. Yan. Na dapat namin. But let me start with Abraham. At dito natin kukunin ang message po ng ating pong Panginoon. Hihimayin po natin itong verse nito at I hope na makapagsalamin. Mamirror po natin at malaman natin yung ating pong buhay. Nasa Genesis chapter 12 verse 1 to 4. Let me read it. Now the Lord said to Abraham. Abraham po is Abraham. Noong unang panahon po, pangalan po niya Abraham. Abraham, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. And I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. Verse 3 po, I will bless those who bless you, and he who dishonor you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. All families. Wala pong example dyan. Lahat ng kaya may mga pamilya po pinagpapala ngayon, nakakilala po nyo. The reason is Abraham. Siya pang dahilan. Sapagkat si Abraham po, nasunod sa ating Panginoon, he blessed those families that living on earth. So Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he departed from Haran. Yung pinakano po niya. So ito po ang buhay po ni Abraham. Siya po ay sa land of Ur. No, kaya mali po yung paliwanag na si Abraham daw po is Jew. Hindi po. Wala pong Jew noong araw. Siya po ay Gentiles. No, out of the Gentiles, nakita ng ating Panginoon si Abraham na namumuhay according to the pattern na gusto-gusto po niya. Then God, one day, habang siya po ay nasa langit, he decided to create or to make His nation. Ang problema ngayon, sino ngayon ang mamumuno at magsisimula ng aking nasyon? It is the nation of God. Then he saw Abraham. Tinawag niya si Abraham from the land of Ur. Si Abraham po, since he's Gentile, he doesn't know what is God, who is God. He doesn't know who is the powerful entity na magbibigay sa kanyang best. He knows only that there's someone there upstairs na talaga naman makapangyarihan at siya talaga naman ang nagbibigay ng pagpapala. Then one day, tinawag ko si Abraham. Hindi ka, Abraham, ibubukod kita. When you try to study the life of Abraham sa land of Ur, they have a very promising career. Meron po silang kaya kasi may mga livestock po sila. Namumuhay sila ng maayos, magarbo. Alam na ni Abraham kung paano mapapunta yung future sa kanya. Maaari yung kanyang tatay, kailan bilang politician. Pag namatay ang tatay ko, I'll be next in line. So alam na alam ni Abraham sa buhay niya doon sa land of Ur kung saan siya pupunta. But one day, habang siguro nakasettle na lahat ng bagay, nakaplano lahat ng bagay, ang nangyari po ay eto po ngayon ang verse 1. Ay, palitan. Yan. Kuhain natin yung verse 1. Now the Lord said to Abraham, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. Ano po ang lesson po dito? It is the faith in uncertain things, in uncertainty. Nung lumayas po, o nung malis po si Abraham, sorry for my word, nung malis po si Abraham, hindi po niya alam kung ano yung sinabi ng Diyos. I will show you a land. Hindi ko alam kung ano yung lupa, kung ano nadadatnan ko. If I am Abraham during that time, why should I follow you? Ay, alam ko na yung magiging buhay ko dito. Samantalang dyan, hindi ko alam. I am completely blank. Blanco yung isipan ko at blanco yung patutunguhan ko. Bakit ako magbibigay ng malaking risk just only to follow you at hindi kita kilala? Diba?
Yun ang pinaka-normally na reason dapat na sinabi po ni Abraham during that time. Kasi nga, alam na alam ko na yung routine ng aking pong buhay dito. Bakit ko pa parang, kumbaga sa ano, bakit pa ako magsusugal? Bakit ko pa i-take risk? Samantalang ito napakaganda na ng aking pong buhay. Wala pong word si Abraham. Wala pong explanation. Please explain kung bakit ako aalis sa aking lugar at iiwan ko pamilya ko at susunod ako sa iyo. The moment that God called Abraham, immediately, ang sabi po ng Bible, he left his land and his family. Nagtiwala po siya sa isang tao o sa isang entity na wala po siya kaalam-alam about the history ng tao, ng entity ito, ng person na ito, at hindi po niya alam yung kanyang patutunguhan. But what he said, what? Yes, Lord, I will follow you. Pero pinakano po niya. God promised a land that maybe Abraham never heard or never seen. Minsan sa karir po natin, sa buhay po natin, na-opera po tayo ng magandang opportunity because that's our prayer. Lord, i-promote mo nga ako. Gusto kong talagang maging mataas ang aking posisyon para sa ganun yung aking sweldo. Then here comes the opportunity that given to you. Meron kang interview. Napakaganda interview mo. Ipopromote ka for this kind of position. Pero ang sabi ko, hindi. Dito na lang ako. Wala akong kasigurahan po dyan. Naalala ko yung kaibigan ni Irene, kasama po niya, nasa Dubai. Na meron po doon sa posisyon, siya po pinakamataas, no? Anong posisyon nung ano mo? Doon sa Dubai. Kung baka siya po yung managing director po ng buong Abeya. VP. Naghahanap po siya ng yung kanyang executive assistant, natsugi po, natanggal sa trabaho. Ngayon, may nag-a-assist po ng Pilipina at sinabi nga kay Sister Irene, ni Pastora, na Irene, yung executive assistant, tinanggal na at naghahanap sila panibago. So, in-encourage po ni Irene yung pong kanyang kasama. Sabi, why not take the opportunity? Why not take the chance na ikaw magpa-interview? Anyway, nandyan ka na. Alam mo na yung klase ng flow na ano. Pero sabi niya, hindi na rin. Sabi nga nun. Kasi pagka yung mga posisyon ito, laging sinutsugi ito. Kaysa naman matsugi ako, dito lang ako kahit kukunti yung aking sweldo, kahit utus-utusan ako dito, okay na ako dito. No? She's not trying to take the risk because sanay na siya doon sa routine niya. Alam niya na yung routine niya is walang mangyayari sa akin at kahit nakapikit ako, alam ko na yung ginagawa ko. No? But here comes the opportunity. Ito po isang born-again Christian. This is the opportunity that maybe is given to each every one of us para magkaroon ng pagpapala. But because of our routine, no, hindi tayo mawawala sa ating pong box. Kasi naka-unbox ang buhay natin, tayo mismo nag-box eh. Kigising sa umaga, niligo ka, almusal ka, pasok ka sa trabaho, uwi ka rito, watch ka ng TV, tulog ka. Ganun lang routine mo. Ngayon, binabago ng Diyos yung routine mo, ayaw mo. Bakit? Kasi natatakot ka na lumabas doon sa box mo. Tayo po minsan tinatawag na tayo ng ating Lord to become a head of the ministry. Now, we've been attending for so many years na bilang isang mga Kristiyano at maaaring iba sa atin dito maabot na more than 10 years na Kristiyano. Ang question ngayon, kapatid, saan muna narating yung paglilingkod sa ating Panginoon? God is everyday calling you to become the head of the ministry. Pero bakit? What, Lord? Kasi yung oras ko sayang eh. Pagtapos ko ng SGC, may lakad ako eh. Sanay ka sa Zimbabwe. Zimbabwe. Nakasimba na ako. May attendance ako. Kumain ako. Uwi na ako. Bakit? Mamamasyal pa ako eh. Zimbabwe. Sanay ka na. You've been doing the Zimbabwe na procedure for more than 10 years, but God is keep on calling you. He's trying to reroute. Nire-reroute niya ng kanya mo, pero ayaw mo. Why? Because ayaw mo umalis doon sa box mo. Every one of us, nagkaroon po tayo ng bondage, mismo tayo ang naglagay doon sa box natin. And God will not allow that. Ang Diyos po, isang pulang potensyal. Hindi ka tinawag ng Diyos para sa ganun lamang. Kung ikaw po dati nag-ministry, nagluluto sa ating Panginoon, now it's about time to become the head of the kitchen ministry. God is calling you to become the head. Pero ayaw mo. Bakit? Kasi magkukonsume ng oras yan. Diba? Si Pastor Jules, makulit yan. Naging head ka ng kitchen, kinakalang nandun ka lagi.
ay may BS sila, attend ka ng BS. Di ba? Meron silang prayer meeting, attend ka ng prayer meeting. Ayoko niyan. Gusto ko na lang, magsisimba lang ako, tapos wala akong responsibility. Uwi na ako. Kanya-kanya na tayong nandyan. Kaya Zimbabwe, ayaw na lumabas sa box. Ayaw mo maranasan yung ano ng ating pong Panginoon. Yung pong tremendous na blessings po ng ating pong Panginoon. Inilalabas po niya tayo. Parang si Abraham. Abraham, huwag kang manatili sa lugar mo. I have a great plan for you. And Abraham immediately, yes, Lord. Susunod po ako para sa inyo. Maturity is only one step forward. You will not learn. You will not learn new things unless you decide to move out from your daily routine or from your routine life. Alam niyo, maturity, hindi nakukuha po sa araw-araw natin activities. Hindi po nakukuha niyan sa routine natin ng achievement. There is no such maturity. Maturity, when you go out one ahead of your box, that's the time that you have the opportunity, you have the chance to mature. Ang kinakailangan lamang po, lumabas tayo at tayo po ay magkakaroon ng maturity. Katulad po ni Abraham during that time. When he went out, ang sabi po doon, he became what? The father of all nations. Imagine po ninyo yung gantimpala na binigay po sa ating Panginoon. Like last December 2021, when I'm about to go out, magka-final exit na po ako during that time. I decided na umuwi na po ng Pilipinas at doon na lang magpatuloy ng, siyempre, paglilingkod sa Lord at the same time, magtayo po ng business. And during that time, glory to God, si Mrs. po hindi siya makauwi-uwi. For the purpose po ng kanya pong salary. Kasi kahit ako talagang siguro magde-decide ako nang hindi ako uwi. Kasi yung salary po niya almost po yan ng 4 na withdraw sa ATM. Kano po yung kanya pong box na mawibithdraw mo sa ATM, 4 na beses ka mag-withdraw para makuha mo yung pinagsang sundo. So napakalaki po nun. So I decided to go home. Sabi ko, paisip-isip ko, paala ka niya, misis, ikaw magtrabaho, sustenta mo sa Pilipinas, na pinakano. But God not allowing. Ayaw ng Lord. Meron ka pang purpose na lang. Why? Because I have a church that is looking for a leader. Kaya hindi ko maintindihan ng araw eh. Ano ba yung dahilan mo bakit Lord hindi ako papauwi-uwi? Kasi gusto ko nang umuwi eh. No? Because nakita pala ng ating Panginoon yung pong church ko ng SGC. They need leader. From their church, umalis ka dyan at ililipat ka sa church nito. I cannot say no. Pagkamat yung pong aking pong alam na po, nabawat sa atin yan, no? Magulang natin, yung ating mga anak, yung ating kapatid, kaibigan, namimiss na po natin sila sa Pilipinas. Eh. Pero hindi pa pwede yung damdamin po natin. It is God who should decide our life. Sabi niya, no? Mag-stay ka pa dito. Lord, 1 year na lang mag-stay ako. No. Hanggang sinasabi ko mag-stay ka, mag-i-stay ka. There's uncertainty in life. But with me, I'll give you the right direction. Sabi po ng ating po Panginoon, siya daw po ang magbibigay ng mga bagay na hindi tayo sigurado. 100% sure. If you don't know what will happen to you, your life, your work, etc., it is God who will give you the confirmation and even the solid ng kanya pong decision na bawat sa puso natin. If we know how to get out from our backs. Nagsimula po ako sa ministry bilang, alam ng bawat sa pera, bilang isang magandang ministry. Ang tawag ko sa amin, advance party. Pagka sinabi mo, gusto mo mag-member advance party, ang ganda niya na. Ano po ba yung role ng advance party? Ikaw yung mauuna sa gawain, ikaw maglilinis ng floor, maglilinis ng chair, ayusin mo yung mga wiring, ayusin mo yung instrumento. Then after nyan, mag-uwi ng mga tao, maiwan ka. Ikaw din ang maglilinis ng mga bangko, magsasalinsan. Naku, ang ganda na pala sa pangalan, advance party. Yung pala, parang ang dating pala katulong. Kaya ang dating po pinakain. Eh early, kami po ay pupunta po ng church.
1 hour ahead of the service, ginagawa na po namin lahat yun. But would you believe that while you are working with the Lord, tuwan-tuwa ka po. No? Madalas po yung sinasabi po namin, no? When we are, sana po mangyari po sa atin dito. Habang sinasalansan po namin yung mga bangko para sa mga attendee, nahawakan po namin, Lord, punuin mo itong bangkong ito. Lord, ito rin punuin mo itong bangkong ito. Lord, ganun ginagawa po namin. We keep on praying for that. And God sees everything. Nakita po niya. Then God suddenly said, uy, masipag itong anak ito. I-elevate ko ito. Naging, po ako, evangelist po ako sa Kami po yung nagsishare ng Word of God. Kami po yung mga tinatapon doon sa mga lugar na kung saan po ay marami pong mga pahalalagang, patang city jail, may mga tattoo po na doon po kami nilalagay. So we keep on sharing the Word of God. Nakita po ng Lord yun, unti ini-elevate pa para sa po sa atin. As long as hindi po kayo takot na ibigay yung oras po ninyo. Ang problema kasi sa atin dito, ayaw natin ibigay yung ating full time. Kuripot tayo eh. No? Ayaw natin ibigay yung mga bagay na alakala natin sinisikin po tayo. Marami pong pagkakataon na lagi namin binabanggit. No? May mga pupuntahan po tayo, may mga activities po tayo na talaga na pong pagka-Friday, yun po lang ini-schedule natin. Because Friday is the only day off that we have for the OFW. Yung iba po mapalad. Nakatulad po namin, we have 2 days, Friday and Saturday. Mapalad po yung 1 day lang. Nasabihin pa niya, pambira, 1 day na nga lang. Tapos, yung bagay, pinibigay, parang naman sa hapon. No, yun ang nakikita kasi ng mga tao. Nakala nila they're losing their time when you're committing to the Lord. Ang hindi mo po natin alam, inaayos pa ng lahat ng ating Panginoon. If you are completely giving to Him everything, even your life, even your family, kaya mo Panginoon mag-ayos po ito. So number 1, na tinutugon po natin is about the faith in uncertainty. Huwag po kayong matakot. When God calls you to become a head, or minister head, or even the pulpit minister, or even a pastor, huwag po kayong matakot. Ang sabi po ng Pipris minsan dito, nung napakinggan ko, matagal na po yun. Sabi niya, what is the greatest degree that a person can have? Doctor, lawyer, CPA, any, pinagkit po nila, even congressman, senator. Ang sabi po ng pastor, you are all wrong. The greatest profession or degree that a person can have is to become a pastor. Sapagkat you are not serving to the people, but you are serving to the highest God, to the living God. So kung nagsilibot ka, bawa, ikaw executive secretary, sinong boss mo? Yung may-ari naman si Elon Musk ang boss ko. So para ang taas-taas si Elon Musk palang boss mo. Diba? Yung po ay si Elon Musk, o si Bill Gates. Pag sinabi mo, sinong boss mo? Doon, ang Diyos na buhay na may gawa po ng langit at lupa. Yung ang aking boss. Diba? That is the greatest profession na dapat po natin huwag po kayong magkaroon ng takot kung kayo tinatawag ng Lord. Definitely, whatever you have, i-multiply po ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon, mathematician. Hindi po siya mahilig sa addition. Mahilig po siya sa multiplication. Kaya laging doble ng doble po yan. Hallelujah. Pangalawa po, sa Genesis chapter 12, verse 2, kinuha lang po natin yan. And I will make you of a great nation and will bless you and make your name great so that you will be a blessing. Ano po yan? It is a faith and promise. Nung siya po ay umiiwalay na sa kanya po, sabi niya, you will become a great nation, ng ating Panginoon, and you will bless. Ang sabi po niya, whoever bless you, I will bless. Tingnan kapangyarihan po ni Abraham. Tingnan niyo yung pong relationship ni Abraham sa ating pong Panginoon. Kaya kung sabi, when we are praying, Lord, pagpalain mo ba sa Israel? Why? Because ang sabi ng ating Panginoon, whoever bless my nation, because of the Abraham, I will bless too. Kaya maraming bansa ngayon ang naghihirap. Bakit? Sinusumpa nila ang Israel. No? Inaaway nila, ginagawa nila ng masama. Ang sabi ng ating Panginoon, whoever bless my nation, I will bless. Kaya sabi po doon, nagkaroon po ng pagkapala because God's promise. Meron pong isa pong mag-boyfriend at mag-girlfriend. Sila po ay magkakilala pa sila ng bata. At sila po lumaki na hindi yung kanilang relationship. So kilala nila bawat isa.
One day, ang sabi po ng lalaki, mahal, iiwan mo na kita kasi itutuloy ko yung aking education at maghahanap ako ng magandang trabaho para pagbalik ko, may handa na natin yung ating wedding. Yan. So, in short po, umalis po yung lalaki, nagpunta na ibang lugar to look for the opportunity. Nag-aral po siya mabuti at siya po ay graduate ng mayroong honors. At nakapagtrabaho po ito. At kumita po ng kumita, ng kumita, ng kumita hanggang sa magkaroon po ng maraming pera. So, nung siya po yung nagkaroon ng maraming pera, that was maybe around maybe 5 years past. Nagkakaroon po sila ng communication ng babae. Nagpapalitan po sila maaaring tawag, umaring. Then suddenly, after 5 years, it was suddenly cut. Walang tawag, wala man ng kamusta, wala man ng letters. Totally, wala po wala pong communication. For 5 years, wala silang communication. Ang sabi ng magulang ng babae, bakit ka pa maghihintay sa wala? Balita natin, yumaman na siya. Kinalimutan ka na ng lalaki. Maghanap ka na ibang boyfriend na talaga namang makakasama mo, hindi yung maaasa ka doon sa wala. Ang sabi ng babae, kilala ko po, Nay, itong tao ito, itong lalaki ito. Kung sinabi niya, gagawin at gagawin at gagawin niya. So to make the story become related to link, nalaman pala yung lalaki pala habang nagpapayamo siya. Meron pala siyang di pala isa sa brain. Nagkakaroon po siya ng yung pong temporary loss of mind. Nung after 5 years po nagkaroon siya, then sabi niya, sumumpo po yung sakit po niya, nalimutan niya lahat ng bagay. So hindi niya na maalala yung girlfriend po niya, kaya pa wala silang communication. For 5 years, namumuhay po siya ng normal, but he don't remember who is yung mga babae, mga pangyayari sa buhay po niya. Hanggang suddenly, sabi ng doktor, temporary lang po yung babalik at babalik, sabi sa magulang ng lalaki. After 10 years po, or after 5 years, suddenly bumalik yung memory po ng lalaki. Sabi niya, Nay, anong nangyari sa girlfriend ko? Ilang taon ba? Sabi niya, 5 years na. Simula nung hindi na kayo napapalitan. Sabi niya, hindi pa pwede to. Sabi niya, mahal na mahal ko siya at nangako ko babalik at babalik sa kanya. So in short po, nagkaroon po muli na magandang story ang kanilang relationship. Bumalik na lang at nagpaliwanag siya sa magulang ng babae. Ang sabi niya, hindi po ko kinalimutan niya ako niyo at hindi ko siya kinalimutan. Nagkaroon po ako ng karamdaman. For within 5 years, nalimutan ko po yung mga taong kakilala ko, especially yung aking minamahal. But right now, narito ako, aayusin natin ng magandang wedding, and granding wedding. So, tuwan-tuwa po yung babae. Yung babae, nung bumalik yung lalaki, tapos 30 years old. 30 years old yung babae. So, after po niya, in-arrange nyo lalaki itong bagay, at inayos po na, yung lalaki po, muli siyang bumalik doon sa lugar po niya. Sabi niya, I need to fix something sa lugar na yun. But definitely, few days lang po yun, at babalik kami para ituloy na yung ating wedding. So, everything settled. Nakaganda na. Yung pong place, yung daan, lahat mo yan napaka-grande. While the man traveling, going back sa kanyang pong place, sumundot muli yung kanyang karamdaman. But this time, severe na yung kanyang karamdaman. Again, he forget everything. Nung umuwi po siya na, sabi niya, saan ako mapunta? It's good that meron siyang idea na lamang, kung pa siya katera, hinatid ko siya. But again, nakalimutan niya yung babae. So yung babae po naghihintay ng wedding day nila. Hindi po dumating lalaki, hindi po sa sumipot, wala pong sulat, wala excuse, anything wala po. And it takes for them 20 years. Sapagkat yung pong damage ng brain po ng lalaki, talaga po napakasibir. So again, yung babae po, sabi ko siya, hindi kanya babalikan. Hindi kanya kaaman, sapagkat mayaman na yan. Maaaring bumalik lang yan because out of conscience. Nakonsensya siya, nasaktan ka niya, humingi lang siyang tawad. But that's it. Iiwan ka na. Pero yung babae sabi niya, Nay, kilala ko yung lalaki nag-promise sa akin. Everything he said, gagawin at gagawin niya. Matatag yung babae. No? Hindi po siya nagpaligaw, hindi po siya nag-entertain ng mga suitors o mga, nag-stay po siya na bilang pangako din niya sa lalaki na magsasama sila dalawang papakasal. Lumipas po ang 10 years, lumipas po ang 20 years, lumipas po ang 30 years, wala pong nangyayari.
Then suddenly, yung po lalaki, on the 80th birthday ng lalaki, he returned yung kanyang pong memory. 80th. Nung siya may nagulat, sabi niya, anong ginagawa ko sa hospital? Nung ganito sa kanya, that was more than 50 years mong hindi na. Then suddenly, remember yung kanya pong mahal. Bumalik po siya, tapos sa kanya, mahal, at nakita po sila. Napakaganda na kanya po istorya. At this time, sabi niya, never nakapag-iwanan. They were 80 and 78 years old when they get married. No? Ang sabi ng nanay ng babae, paano mo nagawang hintahin yung lalaki? For so many years, 2 beses ka na nakalimutan. 2 beses ka na. Because I know him well. Paano sinabi niya, gagawin niya. The same thing with us. Kung kilala mo ang Diyos, no, it will take for you years, but you will never wave to the promise of God. You know how many years before Abraham get a son? 25 years. And within that 25 years, he never doubt God that I'll become a great nation. Maaari naman sa punto mo, kung ikaw kinausap ng ating Panginoon, Lord, 25 years, how can I be a great nation? Ni single son, wala ka ako eh. Asan na yung pangako mo sa akin? Asan na yung sabi mo sa akin na sa lahi ko, magmumula ang iyong bansa? Paano magsisimula? Ni isang anak, wala po akong anak. Nagkaroon po siya ng anak, yung concubine po niya, yung katulong po nila na binigay po, at nagkaroon po siya ng anak na si Ismael. Sabi ng ating Panginoon, no. Yung pong great nation, my nation, will not come from the child. It will come from Sarah and from you. Sabi niya, Lord naman, ang tagal na nung sinasabi mo eh. But he never will. Because why? He knows God. Samantalang tayo, nung tayo umihiling, buwan lang ang lumipas, walang nangyari, katakot-takot tayong complain. Wala naman talaga ito eh. O kaya minsan kasi, ang masaklap pa, katulad yung binigay natin example. No? Nagkaroon ng problema ang pamilya mo na hospital, they need money. They need financial support in order to sustain mga medicine at yung gastusin sa hospital. You pray. You kneel down. Nagtiwala ka, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Ang sabi mo, Panginoon, na ano man ang hiling namin, Jesus' name, it will happen, it will come to pass. So, nilalagay ni pananampalataya ko at pananampalataya ko, ikaw mismo magbibigay sa akin ng tulong. After mong tumayo sa panalangin, no? You pick up your cellphone and you call your friend. Friend, pahiram naman. At kailangan ko ng pera. What happened to your prayer? What happened to your belief? What happened God's promise? Nung napakadali natin, nung napaka-service lang natin pananampalataya, nag-ibig yung pagtitiwala sa Kanya. Kaya nga sabi ko, ang buhay ng tao, salamin po ninyo. Bawat isa po sa atin, salamin po ninyo. And I will tell you, and I will say, na kahit ito kalalim ang paniniwala mo sa atin po, Panginoon. I can level kung gaano kalalim ang paniniwala mo sa atin po, Panginoon. Because why? Because if you know God, if you really know God, alam ng bawat isa po sa atin magiging action po natin. So, hindi tayo magkukulang at lalong hindi tayo magtitiwala sa tao. Sabi nga daw, nung magtitiwala sa tao, nagpe-fail. Pero magtitiwala ka sa ating Panginoon, definitely, bibigyan ka ng kanya pong ano man yung pranamisan sa iyo. Alam niyo ba si Abraham, si Moses? It takes him 40 years. Lord, what is the purpose of my life? Anong purpose ko? Nung ako'y nilipat doon sa supposed to be, alam na ba sa atin sa nakakapanood? Si Moses po, it is very famous in the land of Egypt. Bakit po? Kasi inampun po siya ng hari, anak po ng daughter po ng kapatid ng hari. No? Kaya ang nangyari sa kanyang position na napakaganda. But he doesn't know what is the purpose of his life. Pagino lang ang purpose ko sa Egypt. Bakit ba ako na ito? Ano ba dapat kong gawin? Ako ba talaga dapat maging famous? Until such time, na itinapon po siya sa outside sa Egypt, at 40 years siya nagtago at 40 years siya nabuhay nang wala po siyang konektado doon sa Egypt. Ang hindi niya alam, minumolda pala siya ng ating Panginoon. No? Nalaman niya, gustong malaman ang buhay mo? Eto, 40 years, malalaman mo ang buhay mo. Tayo napakadali natin, napaka-episig ng pasensya natin.
No, tayo mismo pagka hindi nabigay yung ating hinihiling, nagre-rebelde tayo. No, somehow we keep on rejecting ang ating Panginoon. So magkita ng hindi pagsimba. Huwag muna ako magsimba. Bakit? Kasi may pangangailangan ako eh. Pagpahinga muna ako. So itiwala mo sa mo nilagay. Hindi mo kilala yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. When the Israelites was become slave in the land of Egypt, no, sapagkat pinunta po sila doon, they started praying, Lord, pinahihirapan kami ng hari ng Egypt. Ang sabi mo that we are the chosen nation, that we are highly favored, that we are the apple of your eye. So the moment that we become slave, until this day, we keep on praying, Lord, save us. Lord, give us, Panginoon, the land that you promised to us. Lord, become a leader, not a slavery. Lord, let our nation be known to those people. They keep on praying. You know how many years they prayed? Before God said, I heard the prayer of my people. How many years? 400 years. Pag hindi sila nawala ng tiwala sa ating Panginoon, we will keep on praying, we will keep on praying. Why? Because we know God. Samantalang tayo, palagkaroon tayo ng problema, no, hindi pa tumatagal ang taon, talaga naman andun yung katakot-takot na reklamo natin, complain. Why these things happen to me? Why these things happen to me? Marami tayong complain. But we don't know that these people, that they know God, God will fulfill whatever promise. When God said that I'll give you life to the fullest, then hold on pa this, Lord, ang sabi mo, bibigyan mo ka ng buhay na kaya-aya. Kaya yung pinangahawakan ko. Ang problema kasi napakahina ng hawak natin doon sa mga pangako ng ating Panginoon. If you know God, definitely yung promise mo niya, ipupulpil po sa bawat isa po sa atin. Sabi sa atin po ito, Jeremiah chapter 1 verse 12, Then the Lord said to me, You have seen well, for I am watching over my words for performing. Pinabantayan ko yung salita ko. Yung pangako ko sa iyo, Kuya Raven, pinapantayan ko yan. It will come to pass. Diba? Ang question is when. God said it will come to pass. Huwag mo tanongin yung kailan. Lord, kailan ba? Ang problema kasi tayo nagdidikta ng oras natin. Lord, after 1 month, gusto ko na magkaroon sa sarili ko bahit lupa. Ay, hindi nangyari. Binigyan ka ng lupa doon sa paso. Lord, hindi naman ito yung hinihiling ko eh. Huwag mong bigyan ng time ng ating Panginoon. Payaan mo siyang gumawa. Sabi nga ng ating Panginoon, if I work in my own time, in my own pacing. And in that time, pagkatanggap mo, and that is the perfect time for you to receive the blessings. So we need only to trust Him. Kilala natin ang ating Panginoon. I'll be watching you. Umiiyak ka. Why? Because someone is insulting you. Someone is trying to destroy your character. Umiiyak ka because someone is nananakit sa iyo. Yung luha o na nakikita ng ating Panginoon, dumadaan sa Kanya yan. Hindi maaaring di makita yan. He knows. Nasa in pain ka. You are in trouble. Wait. Ang sabi ng ating Panginoon, I'm watching my word and I will perform it. It will come to pass. Kinasabi natin, Panginoon, pangawakan lang po natin, maybe for a while, hindi mo nakikita ang ginagawa ng ating Lord. But don't be worried. Huwag tayo mag-alala. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, I'm watching my words and it will come to pass. Pag itinakda ng ating Panginoon. At pag sinabi ng Lord that you are more than conqueror, you are indeed a more than conqueror. Panawakan po natin sa bawat sikap. And lastly po, yung pong verse 3, no? I will bless those who bless you, and him who dishonor you, I will curse, and you, all the families of the earth, shall be blessed. Faith in trials. Pangawakan po niyan. Alam niyo po sa faith in trials, maganda itong buhay po ni hindi si Job. I will like it with Abraham. Basahin po natin. Maganda yung buhay kay Abraham. Tsaka ako papaliliwanag. Trials and opportunities to demonstrate God's power in our life and for those people around us. Alam niyo po pala, pagka dumadanas tayo ng trials, ang gusto lang pala ipakita ng Lord, yung i-demonstrate yung power po niya. No? One day po, si Abraham, tumingin niya sa contented. May anak na ako, may asawa na ako, yung flocks ko, dami na, kontento na ako sa buhay ko. Ops, sabi ng ating Panginoon, hindi ka patapos, Abraham. Sabi niya gano'n,
There's still one testing that I need to prove. One day po, abang si Abraham po maaaring pakape-kape sa umaga, bigla siya kinausap ng ating Panginoon. Abraham, Lord, here I am. Tuwa siya talaga naman kasi napakadami pa namin niya eh. Hinihiling ko yung anak mo para i-offer mo sa akin. What? Diba? Kung ikaw po na talagang ang tagal mong hinintay for more than 25 years and this child will become the leading nation. Siya mag-ano. Then suddenly God is asking the life of His only begotten Son. After all those things that God made to Abraham, and even called Abraham is a friend, and even to the extent that only Abraham saw face to face God. Siya lang po nakakita. Wala pong binigyan ng opportunity na makita po ang Diyos na meron pong physical body. Pagkamat hindi po by face, sa likod lang po, pagpapanal si Abraham, because you are my friend, you are dear to me. You are special to me. At alam ni Abraham na hindi gagawa ng masama ng Diyos sa buhay mo. But one day, God is asking Isaac, i-offer mo siya sa akin. I need your son to be offered for me. Hindi po nagreklamo po si Abraham. Katulad ng pagkakatawag sa kanya siya niwalay, ano sabi niya? Yes, Lord. And then, they went early morning to go to the Mount of Moriah. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, doon mo siya i-offer, doon sa aking pong mount, which is Mount Moriah. And from the tent of Abraham going to Mount Moriah, it takes 3 days of journey. 3 days. Kung kayo po, si Abraham, nagta-travel kayo, palapit kayo ng palapit doon sa Mount of Moriah, at nasa back ng mind mo, na i-offer mo anak mo, anong klaseng suffering po ang mayayari po sa amin? Alam niyo po, tayo po mga magulang, sino po mga magulang dito? Pakitaas po kami. Yan. Alam niyo po, kahit ako po ay yan sa ganitong posisyon, pag ang anak ko po sinaktan, mapatol po. Opo. Yung pong anak ko nung maliit, grade 1 yata po yun. Nung po siya sinaktan, ang ginawa ko po, yung bata po inawakan ko sa balikat, pinisil ko po ng taon. Ba't mo sinasaktan yun ako? Bata yun. Kung siguro may nakakita sa akin, pakilakita ko ng pastor, saan ang klase pastor ito pumapatol sa bata ito? No? Kasi yung emotion ba ng isang tatay, that no one can hurt my children, even my life, I can give it to them. No? Ganun yung damdamin ko. Pag nakita mo yan ako nagkakasakit, ano lagi sinasabi? Lord, ako na lang sana, Lord, ang magkasakit. Pag nakita mo siyang hirap na hirap, Lord, ako na lang sana mahirapan. Pwede ba i-transfer mo na lang sa akin yung sakit? No? Pag hindi siya makatulog, hindi ka makatulog. Wala ka lang kinalaman. No, pero gusto mo kasi, matulog muna siya bago makatulog. Ganun pong magulang. Ganun po yung concern niya sa kanyang anak. How about Abraham? No, definitely, mahal naman niya si Isaac. But while they are traveling, the back of mind ni Abraham, papatayin at papatayin ko yung aking pong anak. That's the right word, papatayin, di o-offer. Kasi yung mga araw po, pinapatayin mo yan. Yung pong ina-offer. And out of innocent of Isaac, he doesn't know kung ano mangyayari sa buhay po niya. Every time maybe they sleep because it takes 3 days and 3 nights for them to travel to Moriah. Every night na magkasama sila, maaaring anak niya naglalambing sa kanya. Imagine mo, nilalambing ka ng anak mo, pero hindi mo alam na few days you offer mo siya sa ating Panginoon. Look at the emotional stress, emotional pain, the mental na dinadanas po ni Abraham. I'm just highlighting kung ano maaaring nangyari. Bagamat hindi po binanggit, but bilang isang magulang, alam mo yung nararamdaman mo about na ibibigay na yung anak mo. Kanon yung kanya po nararamdaman. But the Bible declared that the moment that he said, yes, Lord, until to the Mount of Moriah, the even single words, he never complained. He never asked God, why, Lord? He never. Bakit? Kasi alam niya, yung pananampalataya ng trials, it will give us victory.
I will not anything, Lord. Ano ba nangyari sa akin ngayon? To hindi ko maintindihan why these things happening to me. Despite of many times that I'm trying to reach my friend, to reach all those people that hated me, all those people that mocking me, but I cannot understand why, Lord. Why can they continue doing this thing to me? No, may mga bagay na hindi maintindihan. But you know what's good? It's better to close our mouth. Like Abraham. I will not say anything. Even a single questions. Why? Nang dumating din po ako sa punto na tanong din po ako sa ating Panginoon. And I'm sorry for that. No, these things happen. Katulad na nangyari, sabi ko, minsan sabi ko, napapagod ka. Kaya ask him, bakit ka dito, Lord? No, may mga prayer pa nga si Pastor, minsan na Panginoon, yung mga nasabi namin, mga complaint, yung fatigue, yung tiredness, humingi kami ng sorry. Sapagkat hindi pala tama. We should never question God kung bakit nangyari sa mga buhay natin dito. Like Abraham, he never questioned God about these things. Christian never understood the pain and agony of Abraham when God asked him the life his only beloved son. Maaaring naintindihan po natin because naikwento. But if you put your shoes in the shoes of Abraham, palagay ko mahihirapan kayo maintindihan. But look at the testing na ginawa ko ni Abraham para na sa ating Panginoon. What will be the emotion of Abraham when going to the Mount of Moriah? Ano po ang nararamdaman po niyo? Sabi natin, trials and opportunity to demonstrate God's power in our life and to those people around us. Pag dumating ka sa trials, isa lang kagad ang iisipin mo, Lord, anong mighty power ang gusto mong ipakita sa atin? O ipakita sa mga tao dito sa atin? Meron kasi gusto mong ipakita ang Lord na kapangyarihan upang sa ganun makita yung glory po ng ating Panginoon. Truly experience, to truly experience more than conqueror, that will come, trials will come first. No, we always declare sa umaga, no? For me also, and maybe some of us, I'm always declaring that I am a conqueror, that I can call anything. Sapagkat sabi na ating Panginoon, I can do all things through Christ. But before become a more than conqueror, you will face trials. Wala pong nanalo, wala pong warrior, masabi nanalo, na hindi po naman sa battle. Kailangan may battle po talaga. Kaya ang trials mo binibigay sa atin ating Panginoon in order for you to feel that you are a more than conqueror. Now, you keep on praying, sabi ko kasi kapatid, if you are asking for patience, yun po kasi ang problema ko nung araw. No? Until this very moment, binabattle po natin yan. Hindi ko naman po dinidinay po yun. Pag nagmamaneho po tayo at meron pong kumakat at mga salbay, talaga naman pong lumilipad yung aking isipan. Kulang nila parang sumpain mo ba yung konti makakat sa'yo. Kahit nakalit ka. Alam niyo, one time po, to be honest, no, ikakwento ko siya. Ito during that time po, hindi pa po ako nagsisimba kasi nag-backslide ang abanlingkod po ninyo eh. Alam niyo po ba yung Swiss knife? Yung pong multi-purpose na Swiss, ano tawag doon? Hindi pa may tawag sila doon eh. Bukod sa Swiss knife, meron po yung magandang brand. Alimutan ko eh. Yung po may kutsilyo po yung maiksing kutsilyo ganyan. Minsan po nyo nag-drive ako sa XC60, parang that was long time back. Wala pa ako si Mrs. po noon. May kumat po Saudi sa akin. Kinagta ko gano'n, nang hindi ko alam anong reason. So since nagalit ka, ang ginawa mo ngayon, hinabol ko siya, tinapatak ko sa kabila, sa kanan. Tapos pinagkasabihan ko siya gano'n, sabi ko, saan tayo ka ba? Gano'n. So ang ginawa nung Saudi, instead na matuto, hinaharang niya sa harapan ko. Kung baka saan pa, matuloy takbo, no? Siyempre, hahabulin mo. Sabay ito niya para mabangga ko sa likod. Ganun ginagawa niya. Sabi ko, mag-aabot tayo doon sa signal line. Alam mo may signal line doon eh. Diyan sa malapit sa IKEA. Eto na. Kasi matuloy siya magpatakbo. Nung na-stop na siya sa signal line, siguro mga 5 cars. Kasi matuloy nga po eh. Pinuksan ko na yung sakyan ko. Kinasa ko na po yung kutsilyo. Ang nasa isip ko ito, tuturukan ko lang ng konti ito. Nawala sa isip ko, sa Saudi po ako. Ang ginawa ko, nung bumaba po ako, hawak ko na yung kutsilyo, tinakbo ko na. Kaya gulit yung mga tao doon, kala anong nangyari, hawak ko po yung kutsilyo. Nakikita ko sa side mirror, kitang-kita niya, meron sa panibagong
may isa pa bago yung, pinipusin niya, tumakbo ka na, tumakbo ka na. Inahabol. Nung malapit na po ako, talagang it is God's mercy talaga eh. Nag-green po, hindi ko na po siya inabot. Napakainit po ng natin pong klase. So let us remember na para po tayo makonquer at mawala yung ating pagiging mainit sa sakyan, bibigyan ka ng ganong situation. Lord, gusto ko ng patience. Gusto ko yung talaga matiisin talaga. Ang hindi mo alam, bibigay sa yung tao, makukulit, makasalbahe. Lord, sabi ko, patient, bakit pinibigay mo ito? Salbahe ito. Eh, nangingin ka ng patient eh. Yan ang kailangan mo para maipanganak yung patient mo. Elo ka, yung kuripot ka. Ba, yung mahaw ka ng marami kang pera pero ayaw mo tumulong. Hindi mo alam, yung pamilya mo, hingi nagiging tulong. Lord, sabi ko nga, bakit kaya ito? Para mawala yung gastos. Dapat yung mga pamilya mo, hindi nagkakasakit. Eh, gusto mo maging mapagbigay eh. Kaya dapat magkaroon ng sakit yung pamilya mo. So anything na hinihingi po natin, binabaliktad po yan in order for you to become a more than conqueror. Kaya yung trials kaagad, pag binigay yung trials kaagad, Lord, na-excite na ako sa trials. Bakit? Ano naman gusto mo ipagawa sa akin? Dapat na-excite mo tayo. At tayo pinag-iimbitin ko. Lord, salamat Panginoon. 3 buwan na ako din siniswerte. Salamat, Lord. Parang hirap yata. 3 buwan. Bakit? Kasi hinihipo mo yung mga kapatiran para mapag-ibigay. Hindi po natin alam kung anong purpose po ng Lord. We have limited time. But what I can say is that if you are truly an experienced to become a more than conqueror, then you better face any trials po sa bawat point po natin. Ang challenge po natin. Yan. Sinabi po sa John 15 verse 14-16, "You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends." It means a good relationship with our God. "For all that I have heard from the Father, I have made known to you." Ito maganda. "You did not choose me, but I chose you and appointed you, that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, then He may give it to you." It is God, it is the Lord Jesus Christ who called you to become His friend. Huwag po natin sayangin yung pagkakatawag po about sa pusatin. Huwag tayong manginayang. No? Magkakaroon po ng panibagong taon, 2024. Tapos na po yung 2023. Maaaring mga ups and downs tayo sa ating pong buhay. Now, this coming 2024, no, people make a New Year's resolution. But for us, it is a commitment. If you are giving your life na ganito po lamang kalaki, what is your purpose for the year 2024? If you have a ministry that you are doing right now, no, what more ministry that you can be involved? Kinakailangan po kumilos tayo. Let us not be afraid of fear about those things na maaaring mawala sa atin when you get involved sa ating ministry. As I said before, ang ating pong Diyos is a greatest mathematician. He will always multiply whatever you give. You cannot outrun God. If you give time, He will give you years. If you give your small treasure, He will give you the heavens. If you give your life, He will give you abundance blessings. That will be a challenge for each every one of us. Year 2024. Huwag po natin sayangin pagkakataon po natin na mapagpala tayo ng Panginoon. God is opening a door of blessing to each every one of us. But it doesn't mean that you can receive it automatically. You have to do something. You have to earn. You have to prove that you are willing to receive these blessings for the year 2024. Kinakailangan po lamang na ma-challenge po ang bawat isa po sa atin. Let us pray. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito. Patulad po ng aming po napag-aralan, hindi dahil napakarami po namin mga bagay na iniisip. No, yung pong aming pong future, yung pamilya po namin, yung trabaho namin, yung pong pagtapos po ng Saudi Arabia, what will happen to us?
pag-uwi po namin sa bansang Pilipinas. So, matagal na po kami dito and we don't know how to live doon po sa sistema po ng Pilipinas. Even sa mga mahal namin sa buhay, maaaring hindi namin nakasama po so many years na sometimes umarte kami sa punto na halos hindi namin kilala yung mga anak po namin. Yung magulang namin, Panginoon, napakalayo na po ng aming pong feeling, ng aming pong relationship. Ito po yung mga nangyari po. No? Andun yung aming pong worry. Lord, this time, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo lahat. Ang sabi mo nga po, Panginoon, cast our burdens unto your shoulder because your burden is light compared to us. Kaya nga itinitiwala po namin sa iyo lahat po ng bagay. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kasiguraduhan sa bawat sa amin na anywhere kami pumunta, anything na gagawin po namin as long as Father God, it belongs to you. Alam namin na pagpapalain. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa mga baguhan po namin nakasama. Mag-usap po kayo. It is not us, Panginoon, that will convict the heart of these people, but it's all through the Holy Spirit. I already deliver your message. I already deliver your words. Now I pray for the Holy Spirit to put it in our heart and help us to learn kung paano po magbigay po ng balik yung papuri sa bawat buhay po namin. Lord, this coming year, 2024, now, as your servant, you have given me the authority to bless these children. Yes, Panginoon, sa oras na ito, for the year 2024, whatever the desires ng aming po mga kapatid, it might be a relationship, it might be a promotions, it might be an increment, or it might be a partner in life na hinahanap po nila. Lord, ipinataas ko sa iyo lahat ng bagay na ito, and I pray na kayo po ang siya po nagbigay ng katugunan. Ipakita ko, Father God, na yung Diyos na pinaglilingkuran ko at pinaglilingkuran ko nila ay Diyos na makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa. That whatever the desires of our heart, believe that you have it in the name of Jesus Christ, and you shall have it. At ang napalataya kami, Panginoon, na hindi ka patapos, O Lord. It is not a matter of blessings, O Lord, but also a matter of obedience and willingness to step up sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Tanggalin mo yung fear, tanggalin mo yung buhay sa bawat sa amin. Payaan mo na maiwan lamang ang pagtitiwala na once we give it everything to you, kayo po ang Panginoon ang mag-multiply ito sa bawat buhay ko natin. Salamat po, Lord, and for those brethren na naghahanap po ng kagalingan, physical, emotional, O Lord God, o mental man, O Lord, including their family. Right now, in this prayer, O Lord God, abutin mo silang mapagpala mong kamay, Panginoon. Ayusin mo yung kanila pong kalusugan, bigyan mo sila, Panginoon, ng kagalingan sa kanila pong makaramdaman at kaya mo ma-experience mo nila yung abundant life na sinasabi po ninyo, Lord God. Salamat, Panginoon, as we depart, as we complete this message, Lord God, I release all the blessings that coming from the Lord Jesus Christ to the power of the Holy Spirit and to the guidance of the Almighty God. Salamat, Panginoon. To you we bring back again the glory, the praise and adoration of this power prayer in Jesus' mighty name. Amen. God bless us in love.